Lahat tayo ay nilikha ng Diyos dito sa mundo. Binigyan tayo ng kanya-kanyang misyon sa buhay para ito ay ating tahakin. Nakabase ang lahat sa ating sarili kung ano ang kahahantungan ng ating buhay at kung paano natin ito i-handle. Sa isang lugar sa Tondo, Manila, nakatira ang isang pamilya ng mga Morales. Simpleng pamilya na nasa squatter area. Hindi mayaman ang pamilya ng mga Morales at sa katunayan nga ay isang kahig, isang tuka lamang ang mga ito. Ngunit kahit ganun pa man ang kanilang buhay, ay lumalaban sila ng patas. Nagtatrabaho ng tapat para sa makakain nila sa araw-araw. Ito kasi ang pamilya na may malaking pangarap para sa mga kanika nilang mga anak. Pangarap ng kanilang buong angkan na makatapos ng pag-aaral sa kolehiyo ang lahat ng bagong sibol sa kanilang henerasyon. Ayaw kasi nilang maranasan ng mga bata ang mga naranasan nila noon sila ay mga bata pa lamang. Halos maliitin kasi sila ng kanilang mga kapitbahay noon na may mga kaya sa buhay. Kaya naman ang bawat pamilya sa kanila ay mga nagsusumikap na mapagtapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Sa katunayan ay may 7 pamilya ang angkan ng mga Morales. Isang araw ay nagkaroon ng pangyayari na hindi inaasahan ng lahat. Dumating ang mga tauhan ng gobyerno sa squatter area para kunin ang lupa ng pag-aari ng gobyerno daw di umano at tatayuan daw ng mga establishmento. Madaming tumutol sa plano ng mga ito. Ngunit wala silang magagawa dahil wala naman silang titulong pinanghahawakan. Huwag na matitigas ang ulo ninyo. Pasalamat nga kayo dahil pinatira kayo dito ng halos ilang taon. Kaya huwag na kayo pumigil sa gusto ng gobyerno. Dahil pare-pareho lang kayo masasaktan. Sigaw ng isang lalaki na may mataas na posisyon. Hindi kami makakapayag dahil dito na kami lumaki. At isa pa, nakapagpatayo na din kami ng bahay dito. Paano nang pinaghirapan namin? Mawawala na lamang ba ng saysay? Galit na sabi ng isang mamamayan sa lugar. Kahit anong gawin nyo, wala kayong magagawa. Wala kayong papel na pinanghahawakan. Kaya wag na matitigas ang ulo. Galit na sabi ng mga tauhan ng gobyerno. Sige na, gibain nyo na mga dapat gibain. Tanggalin ang mga dapat tanggalin. Sapat na naman siguro ang ilang taong pakikinabang nila sa lupang ito. Kilos! Bilis! Utos ng lalaki na may nakasuksok na baril. Gusto man maglaban ng mga tao ay wala na silang nagawa. Natatakot sila na baka may masawi sa kanila kung sila ay maglalaban pa. Umiiyak na lamang nila na tiningnan ang kanilang bahay habang unti-unti itong sinisira. Napakasakit sa puso. Yung pinaghirapan nating bahay ng halos ilang taon ay mawawala lamang ng parang bula. Iyak ng isang babae. Wala na tayong magagawa. Tanggapin na lamang natin ang katotohanan na hindi talaga sa atin ang lupa na ito. Tsaka huwag kayong mag-alala. Di ba ang sabi naman nila ay babayaran tayo at ililipat tayo ng bahay? Okay na yun. Kaysa sa wala tayong matitirhan. At least, hindi pa din tayo mababak to zero. Turan ng isang lalaki. Nung araw na iyon ay ang araw din ng pagkalungkot ng buong angkan ng pamilya Morales. Nangihinayang kasi sila sa bahay na napundar ng mga lolo at lola nila. Madami din kasing mga alaala doon na kahit kailan ay hindi na nila mababalikan. Ngunit sa kabila ng lahat ay mas pinili na lamang nilang mag-move on sa nangyari dahil wala naman na silang magagawa pag nag-iiyak pa sila. Ipinangako na lamang nila sa bawat isa na magtatapos sila ng pag-aaral para pagdating ng panahon ay hindi na sila paalisin sa bahay na kanilang tinitirhan. Samantala sa kabilang banda naman, nalipat ang lahat ng naninirahan sa squatter area sa kung saan-saang lugar. Lahat ay nagkaroon ng kanika nilang tinitirhan na kung tawagin ay lipat bahay. Subalit sa likod noon ay meron silang hinuhulugan kada buwan. At kung matatapos nila ang bayarin sa bahay ay otomatikong kanila na iyon.
Ang bawat angkan ng pamilya ng mga Morales ay nagkahiwa-hiwalay ng lugar na tinitirhan. Meron sa kanilang angkan na napunta sa Laguna at meron din sa medyo malalayong lugar. Kaya naman simula noon ay madalang na silang magkakita-kita. Tanging sa group chat na lang sila nakakapag-usap at nagkakamustahan. Pero sa likod noon, kahit nagkahiwa-hiwalay na ang kanilang mga angkan sa isang lugar, ay pinangako nila sa kani-kanilang sarili na magtatapos ang lahat ng pag-aaral. Nagsikap ang lahat ng mga magulang ng bawat pamilya ng mga Morales. May nagdublikayod para mabayaran ang mga tuition ng kanilang anak. At may mga anak din sila na pinasok ang pagiging working students para makatulong sa gastusin ng kanilang mga magulang sa pag-aaral nila. Ngunit sa kabila noon ay tila may isang pamilya sa angkan ng mga Morales ang napag-iiwanan. Ito ay ang pamilya nila Aling Lotlot at Buddy. Hindi kasi nakakapag-aral ng anak nilang si Carlo dahil sa kakulangan sa pinansyal. Isa pa ay nagkasakit ang mag-asawa at parehong night stroke. Kaya itong si Carlo na lang ang tanging nag-aalaga sa dalawa at naghahanap buhay para kahit papaano ay may maipanggastos sa kanilang bahay at gamot ng kanyang mga magulang. Kahit sa murang edad na 15 years old ay nagtrabaho na siya bilang kargador sa isang palengke. Mahirap man ay pilit niyang kinakaya ang lahat. Mabuti na lamang at madami siyang natatanggap na tip sa mga taong nagpapahakot sa kanya. Kaya ito ay kanyang itinatabi upang pandagdag sa kanyang ipon. Samantala matuling na lumipas ang ilang taon at nakapagtapos na ang lahat ng kanyang mga pinsan sa pag-aaral sa kolehiyo. Merong nakatapos ng medisina, inhenyero, guro at arkitekto. Ngunit sa kabila ng lahat ng pagiging success nila sa buhay, ay nakaakibat sa kanila ang pagbabago ng kanilang pag-uugali. Isang araw habang papasok ng trabaho ang mga pinsan ni Carlo na sina Lancer at Clarence, ay hindi inaasahan ng mga ito na matatagpuan nila ang kanilang pinsan sa palengke. Clarence, nakikita mo ba yung lalaki na yun? Yung nasa palengke, yung naghahakot ng mga gulay. Turo ni Lancer sa lalaking nagbubuhat ng gulay. Oo, kita ko naman. Bakit? Anong meron sa kanya? Kuryosong tanong ni Clarence. Ano ka ba, Clarence? Di mo ba siya nakikilala? Kilalanin mong mabuti, sabi pa nito. Nang titigan ni Clarence ang binatang kargador ay nakilala niya ito. Si Carlo yun, di ba? Anak ni na Tita Lot at Tito Buddy. Diyos ko naman, diyan ba siya nagtatrabaho? Gulat na sabi ni Clarence. Aba malay ko, malamang sa malamang, diyan siya nagtatrabaho. Alam mo ba, sa ginagawa niyang yan ay nakakahiya. Sa ating magpipinsan ay siya lang atang hindi nakatapos ng pag-aaral. Bakit ba kasi nagtiyaga siya sa pagiging kargador? Nakakadiri naman. Nang mamaliit na sabi ni Lancer. Tara, lapitan nga natin. Kung si Carlo talaga yun, baka mamaya kasi kamukha lamang niya, sabi pa ni Clarence. Nilapit na ng dalawa ang kanilang pinsan at tinawag ito sa pangalan. Lumingon naman ang lalaki sa kanila nang tawagin ito ang pangalang Carlo. Kaya nakasisiguro sila na ito nga ang kanilang pinsan na ilang taon na nilang hindi nakita. Nagulat naman itong si Carlo nang makita ang dalawang lalaki na nasa harap niya. Lancer? Clarence? Sabi niya sa dalawa bago ako masanang yayakapin para kamustahin pero pinigilan siya ng mga ito. Ops, huwag kang yayakap Carlo. Kita mo naman ang suot namin di ba? Papasok pa kami sa trabaho. Baka madumihan kami. Pagpigil ni Lancer. Carlo, anong nangyari sa'yo? Bakit dito ka nagtatrabaho? Di ka ba nakatapos ng pag-aaral? Tanong naman ni Clarence. Oo di ako nakapagtapos ng pag-aaral. Alam niyo naman siguro ang naranasan namin noon, di ba? Si tatay at si nanay night stroke. Kaya wala akong choice kundi magtrabaho na lamang bilang kargador noon. Kaya di ko na naisipang mag-aral. Masunahin ko pa ba yun kaysa sa kalagayan ng mga magulang ko? Siyempre, masunahin ko yung pangangailangan nila bago ako, di ba?
Malungkot na sabi ni Carlo. Pero hindi lang naman ako basta kargador dito. Dahil nagmamayari din ng mga iba't ibang... Pinigil siya sa kanyang sasabihin bago sumingit ang pinsan. Ops, wag mo na ituloy. Di namin kailangan ng paliwanag mo. Akala pa naman namin makakapagtapos ka ng pag-aaral. Dahil yun ang pangarap ng buong angkan ng pamilya ng mga Morales. Yun pala, mas pinili mong pagiging kargador dito. Nakakahiya ka, Carlo. Sikmat ng dalawa niyang pinsan. Hindi na lamang umimik si Carlo sa sinabi ng mga ito. Hindi niya inakala na mapagsasalitaan siya ng kanyang mga pinsan ng ganoon. Sa isip-isip niya, ganon ba talaga ang karamihan sa tao? Pag yumayaman na at umaasenso ay nagbabago ang pag-uugali. Kaya naman sa kabilang banda, labis siya nagpapasalamat sa kanyang magulang dahil sa magandang pagpapalaki ng mga ito. Tinuruan siya kung paano maging mabuting bata noon at lumingon sa kanyang pinanggalingan. Sa katunayan kasi hindi lamang palabas na kargador itong si Carlo, kundi siya din ang may-ari ng buong palengke sa kanilang lugar nang makita siya ng kanyang mga pinsan doon. At hindi lang iyon, mayroon din siyang mga iba't ibang branch ng mga restaurant sa kanilang lugar. Simula kasi nung nagkargador siya ay pinahalagan niya ang lahat ng kinita niyang pera at ininvest. Pero nilihim niya ito sa kanilang mga kamag-anak dahil gusto sana niyang sorpresahin ng mga ito sa kanyang mga nakamit sa buhay. Isang araw ay nakatanggap siya ng tawag mula sa kanilang lolo na si Omeng. Apo, ako ito, ang Lolo Omeng. Gusto sana namin kayong imbitahan dito sa bahay at magdadaos tayo ng ating family reunion. Ilang taon na din kasi tayong hindi nagkakasama-sama. Gusto ko sana ay magkaroon tayo ng banding ngayon. Nakikiusap na sabi ng kanilang Lolo Omeng. Lolo, kayo po pala. Sige ho, wala pong problema sa akin. Isama ko din po si nanay at tatay para magkita-kita po ulit kayo. Ilang taon na din po kasi tayong hindi mga nagkikita-kita. Tsaka maayos na naman ang kalagayan ng mga magulang ko. Tugon ni Carlos sa kanyang Lolo Omeng. Matapos ang kanilang pag-uusap ay agad siyang nagtungo sa kanyang mga magulang sa kwarto upang ibalita ang pag-uusap nila ng kanyang lolo. Nanay, tatay, sa darating na Sabado po, luluwas po tayo ng probinsya dahil nag-imbita po si Lolo at magkakaroon daw po tayo ng family reunion doon. Masayang balita niya sa magulang. Aba, maganda yan anak at magkikita-kita ulit ang angkan ng mga Morales. Wika ng kanyang ama. Paano yan anak? Magko-commute na lamang ba tayo o gagamitin mong sasakyan mo? Tanong naman ng kanyang ina. Magkotse na lang po tayo nay. Tapos ipark na lamang po natin ang sasakyan sa kung saan po mayroong parkingan doon. Dahil medyo masikip daw po ang daan papasok kay na lolo. Sidecar lamang daw po kasi ang kasya sa daan papasok sa kanila. Wika niya. Mabilis na dumating ang araw ng Sabado at lumuwas sila sa probinsya ng Quezon. Masayang-masaya ang kanyang mga magulang dahil muling magkikita-kita ang kanilang angkan. Nakakasiguro sila na matutuwa ang mga kamag-anak nila pag sila ay nagkita. Ilang oras nag-drive si Carlo ng sasakyan bago nakadating sa lugar na sinabi ng kanyang lolo. Dahil masikip ang daan ay nakipark muna siya sa parking area na mayroon doon. Matapos noon ay sumakay sila ng pedicab papunta sa looban ng bahay ng kanyang lolo. Kabababa pa lamang nila sa tapat ng bahay nang makita nila mga kamag-anak na nagtitipon-tipon sa harap ng bahay. Nakaupo ang mga ito at tila may inaantay. Haya na sina Lotlot at Buddy, pero bakit hindi nakakotse? Sila lamang ang bukod tanging nakasakay sa pedicab. Ano ba yan? Hanggang ngayon ba'y wala pa ding pagbabago sa buhay nila? Sabi ng isa nilang kamag-anak. Tila napayoko naman ang mga magulang ni Carlo. Kahit kasi malayo pa sila ay rinig na rinig pa din ang boses ng pinsan nilang babae na tila minamaliit sila. Pilit namang ngumiti ang mga magulang niya sa mga kamag-anak at binati. Ngunit wala silang natanggap na balik na pagbati mula sa mga ito.
Tila ba pinandidirian sila dahil sila lamang ang hindi nakasakay sa kotse noon dumating sila. Maya-maya pa ay nagulat sila nang dumating ang dalawang sasakyan. Sakay noon ang kanilang pinsan na sina Clarence at Lancer. Hayan na sina Clarence at Lancer. Tara, salubungin natin sila. Tuwang-tuwa na sabi ng kaninang babae na nang maliit kina Carlo. Magandang araw sa inyo, Lancer at Clarence. Nakahanda na doon ang kwarto nyo. Inihanda namin talaga para sa inyo yun. Dahil kayong pinaka-successful ng pamilyang ito. Nakangiting wika ng babae. Nako, salamat sa pag-aalala para sa amin. Sige at punta na muna kami sa kwarto. Nakangiting sabi ng dalawa. Ngunit bago pa lang sila papasok ng bahay ay bigla silang natigilan. Nang makita nila sa isang gilid ang pamilya ni Carlo. Tita Lotlot, Tito Buddy, kamusta po kayo? Andito po pala kayo. At kasama niyo din po pala si Carlo, sabi ni Clarence. Oo Clarence, pumunta kami dito para makasama ang pamilya ng mga Morales. Matagal-tagal na din kasi tayong hindi mga nagkikita-kita. Ang layo na nang naabot mo mukhang successful ka na sa buhay. Pati si Lancer, nakangiting sabi ni Lotlot. Opo tita, nag-aral po kasi kami ng mabuti. Hindi ko po inuna kung ano-anong bagay kasi ayaw kong maranasan ng alipustahin ng iba. Pagyayabang na sabi ni Clarence. Nga pala tita, si Carlo, bakit namin nakita siya isang beses sa palengke at nagakot lamang ng paninda ng iba? Di ba pangako natin sa ating angkan na magtatapos lahat ng kolehiyo? Pero bakit ganun na nangyari? Naging hamak na kargador lamang si Carlo. Sa totoo lang po, nakakahiya tita. Pagpapahiya ng binata. Grabe ka naman magsalita sa anak ko. Hindi ko man nagkargador siya, wala na siyang narating sa buhay. Kung di mo natatanong, ay hindi lamang siya basta kargador sa palengke. Dahil siya mismo ang may-ari ng buong palengke na nakita mo. At isa pa, hindi lang iyon ang negosyo ng anak ko. Dahil mayroon din siyang iba't ibang branch ng restaurant sa aming lugar. Sa katunayan, kahit milyonaryo na si Carlo, hindi siya nagmayabang dahil gusto niyang maging simple lamang at manatiling nakaapak sa lupa. Kaya ito siya ngayon, patuloy na pinagpapala. Sa katunayan nga, may sasakyan din siya tulad ng sa inyo. Hindi lamang namin dinala sa loob nito dahil masikip daw ang daan. Meron naman palang shortcut sa likod ng bahay ng lolo. Pagmamalaking sabi ni Lotlot sa pamangkin. Halos hindi naman nakasagot ang dalawang binata na mayabang at natameme na lang sa kanilang narinig. Dahil ang inakala nila na isang hamak na kargador lamang ay nagmamay-ari pala ng iba't ibang negosyo. At wala pala sila sa kalingkingan nito. Ganun pa man ay natuloy naman ang kanilang reunion. Ngunit agad ding umalis ang pamilya ni Carlo. Dahil ayaw nilang makipagplastikan sa mga kamag-anak na akala may sobrang matagumpay na sa buhay, kung mang maliit ng kanilang kapwa. Kaya naman sa kwentong ito ay sana ma-inspired ang bawat isa na huwag tayong mangusga ng ating kapwa base sa ating nakikita. Dahil baka sa huli ay tayo lamang ang mapahiya. Dahil ang minamaliit pala natin na akala natin ay lugmok sa buhay ay sila palang mas matagumpay. Kayo, ano pong masasabi nyo sa maiksing kwento natin ngayon? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari nyo po bang i-comment doon sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokoski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.